So, hello guys. Ito na po ang ating nagunting na ating chipboard para po sa ating front and back cover. So, ayan siya guys. So, nagkulang po tayo ng chipboard dahil ang size po nito ay 8.5 by 11. So, kinulang tayo kaya ito naging ibang kulay na tong ating panggitna, itong ating pang centerpiece. So, 7.5 din po to, pero parang okay, medyo bitin ng konti, hindi siya eksakto 7.5, pero meron pa naman ako dong kalahati. So ito siya. At the same time, ito kailangan natin to guys. Ano pa ba, wala po akong ito squishy or bone folder. Ayan. Kailangan ko po to guys. Ito po kailangan natin. Pakita ko ulit. Ito kailangan natin. Or any kind of ruler. Kailangan natin ito. Double-sided tape. Siyempre, kailangan din natin ng glue. Any kind of glue na nais nyo. At the same time, napakita ko na sa inyo yung paper kanina. Ito siya. At the same time, kailangan po natin ito. At syempre, gagawa po tayo ng tabs. Ito po yung ating front cover guys. Sa ating notebook at back cover. Ito po ang ating gagamitin. At the same time, ito po ang ating gagamitin pang folder or tabs sa ating notebook. Para po sa loob. At gagawa po tayo ng dalawang packets or insert packets. At the same time, kailangan po natin ito. Ayan, at huwag pong kakalimutan, syempre ito pong aking cinch na ginagamit. 5 years na po siya. So, ayan, magsimula na tayo guys. So, i-clear ko na muna ang kalat. So, hello, magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa DIY Craft and Design. So, today po, ang gagawin po natin ay gumawa po ng notebook ulit. Bookbinding para sa ating notebook. So, ang gagamitin po natin na notebook ay ito, na papers ay ito. Ito po yung aking pinaglumaan guys. Hindi ko po alam kung ilang piraso to, pero siguro po mga nasa 50 pieces po to. Ang size po nito ay 4 and 5/8. 4 and 5/8 po siya. So, tapos ang kanyang haba naman ay, tingnan natin. Ang haba niya ay 7 inches guys. So gagawa po tayo ng ating notebook na cover niya na ang size ay 4 and 1/4. Ayan guys. Kailangan po may sobra na kalahati. So, ito po yung kailangan natin. Chipboard. So, isukat ko na po muna siya. Ang kailangan natin na size ay 5 and 1/4. Ayan. So, iscore ko lang muna siya. 5 and 1/4 by 7 and 1/2. Wait a minute. Parang mali ang gawa ko. 5 and 1/4 by 7 and 1/2. Ayan. So, ayan guys. So, ayan. Nilagyan ko na siya ng mark. Hindi nyo man nakikita. So, lalagyan natin ng pen para maliwanag po. So, ayan siya guys. Anyway, chipboard po itong gamit natin. Kung mapapansin nyo, makapal po ito na chipboard guys. So, ayan. At dito tayo magka-cut. So, ang kailangan natin ay dalawa. Isa sa likod, isa sa harap. At the same time, kailangan po natin na sa pinakagitna niya. So, yun po ang gagawin natin ngayon. So, ikakat ko lamang po to.
So hello guys, ito gagamit tayo ng double-sided tape. Pagkatapos yung gitna ay gagamitan natin ng glue. Lalagyan natin ng glue. So medyo ano po ang ating tawag dito, ang ating notebook, ang ating napaka liit po ng ating spasyo. Pero nag-iisip ako ng paraan. Teka, tingnan natin kung anong magandang paraan. Kung ganito, ganun din naman. Wala talaga. So, ito talaga siya guys. So, ayan talaga siya. At ito. Ayan. So, maliit talaga ang space natin. So, gamitan ko. Lalagyan ko na po muna ng ito, double-sided tape. So, dito ko siya ilalagay guys dahil tayo po ay bitin sa ating size. Sa ating, tawag dito, sa ating cover. So, tinipid-tipid siya. So, dyan ko na lang ilalagay. Ayan. Tapos, ito ilalagyan natin ng double-sided tape din. So, ang gagawin ko ay i-align lang natin guys. Okay. Ayan. Kailangan align. Siyempre. Kailangan may space. So, ayan. Tingnan natin dito sa kabila. Sa kabila ay wala siyang ganong space. So, ayan. So, tingnan natin. Tapos, ayan. So, okay. Medyo malaki-laki yung space niya. So, continue ulit tayo. Lagyan natin. So, siguro po ang ating video ngayong araw na to ay medyo mahaba-haba. So, lagyan ko naman na to. Ayan guys, medyo napansin ko dito sa kabila, medyo malaki-laki. See, may space ng konti. Ayan, hindi na natin siya matatanggal. Pero itong kabila ay okay na okay. Ito medyo malaki-laki. Hindi ko na siya pwedeng iangat.
Naku, pwede natin itong remedyohin. Hindi na talaga. So, okay na yan. So, ang gagawin natin ay saan ba yung ruler ko na isa? So, instead po na 1 inch, ang gagawin natin ay half inch lang. So, ako po ay magugunting ng kalahati. Kalahati dahil, ay hindi, yan, 1 inch, pwede na. So, ganito ang gagawin natin, guys. Gaya ng una kong ginawa. So, yung pencil natin. Pero mas gusto ko kalahati lang kasi masyadong ano yung ating pagitan. So, gagawin natin kalahati siya. Ayan. Kalahati. So, ganun din dito sa kabila. 1 inch din. Ay, half inch. So, ayun guys. Pwede na tayong magunting. Pagkatapos ito ay gaganyan lang natin guys. Ayan. Para ating makat. Napakaganda po ng may ganito. Kaya bili na po kayo. Nabili ko po ito sa Shopee. Napakamura lang guys. Malaking pakinabang po siya. Ay. So ayan. At atin ng ayan. Atin lang maganda po kung meron kayong bone folder. Pero okay na po sa akin. Basta may squishy. Okay naman po siya. Pero marami ako nakikita. Ginagamit talaga nila yung bone folder. Siguro maganda talaga yung gamitin. Para ma-flat. So, ayan guys, ang gagawin naman natin dito, ilalagyan natin to ng glue. Glue po ang ating ilalagay dito at hindi double-sided tape. Glue. Ito po ang ating gamit, ang PBA glue. Ayan siya guys. So, walang ako ng brush. Ang aking gamit na brush. So, gamitin natin tong squishy. Ayan. Para mag-flat. So, next. Ito namang
isa. Ganun din. So guys, ito na ang ating front and back cover. So, ang gagawin natin ay adjust lang natin. Kailangan natin siyang i-crease or tawag dito, itupin ng ganito para may space. Ayan, para lumambot siya. So, ayan guys, magiging ganito po ang style ng ating notebook. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan siya guys. So patutuyuin lang natin to. At pupunta naman tayo sa ating, yung cover natin para sa ating notebook. Ay pa, cover natin. Ito na po pala yung cover natin. So, ang kailangan natin gawin ay ito po. Maglalagay po tayo dito ng isang cover para po pangtakip dito. Ayan. So, sandali lamang po at kukunin ko po yung ating papel, ay ating pinakagagamitin. So, parang ganito siya guys. Ito po yung ating gagamitin dito guys. Na pangtakip sa ating front cover and back cover. Hindi ko alam kung anong tawag eh. O sige po, ikat ko na po muna. So hello guys, natapos na po natin ang ating front cover at ang ating back cover. So ang gagawin naman natin ngayon ay gumawa naman po ng cover para sa likuran ng ating front and back. So ito po yung ating designs guys. So ang gagawin ko ay, ayan, para hindi masayang ang ating, tawag dito, ang ating paper, cardstock paper, ito po. Bali, ikakat ko na lamang po siya. Make sure po na align siya guys. So, ayan po. Ikakat ko lamang po to guys. So, ayan po ang ating design na ika-cover natin dito guys. Pero, tayo po ay magka-cut dahil ang ating magbabawas po tayo ng 1/2 inch para po magpantay dito sa ating notebook. Ayan. So, kailangan ganyan po siya. Diba? Tutupiin ko lamang po para meron tayong guide sa paggunting. Ayan guys, so, bali tayo ay magka-cut naman ng 1/2 inch. Ayan guys. So, ang gawin ko na lang ay pinitingin ko na lang para hindi tayo mag-mark. Ayan po ang ika-cut natin. 1/2 inch siya guys.
So, ikakat ko po muna to sa ating tawag dito sa ating paper cutter. So, hello guys, ito na yung nakat natin. So, hindi na po natin to lalagyan ng cardstock. Siguro po okay na po to. Na plain lang na paper, ano bang tawag dito? Signature paper. So, ang gagawin po natin ay kailangan mag-size B siya. Ayan, mapapansin nyo may B shape. So, ang ginawa ko po ay nag-score po ako ng 1/2. Yep. Guys, score lang ng 1/2. Para meron pong B shape na style. Ayan. Para po pagka nilagay na po natin to sa ating punch hole, ayan, magkakaroon siya ng B shape. So, magiging ganyan po siya. Ganon din tong isa, guys. Ayan. So, meron siyang B shape sa pamamagitan niya. Okay? Gets na? So, ang next po natin gagawin ay gumawa naman po ng tawag dito, packets. Packet, guys. So, hello guys, ayan. Atin nang ikakat, pero make sure po na nasa sentro siya. So, tayo na lang po ang mag-adjust kung nasa sentro nga pa. So, ayan guys, ito na. Wala siya sa sentro. Pero pwede na. Pwede na to guys. Dahil lalagyan naman dito ng tawag dito ay magbubutas. So, ayan. So, next po natin gagawin ay so, ito guys. Ito naman yung para sa ating gagawa po tayo ng dalawang tabs. So, ito po siya guys. So, ikakat ko lamang to. So, dalawang tabs po ang gagawin natin. So, saan na ba yung aking pencil? Ayan. Pagkatapos 2 inches po dito sa side na to. Ay, 1 inch lang. 1 inch or pwedeng 2 inch. Ayan. So, dito lang tayo magkakat. Itong side na to, hindi natin siya ikakat. So, lagyan natin ng ganyan. Lagay tayo ng marka. So, ayan. So, ito guys, ang ating ikakat at itong dito ay hindi. So, sandali lang. Ikakat ulit natin to. So, hello guys, ito yung ating tab na ginawa. Bali, dito siya galing guys sa ating ang tawag dito. Ano bang tawag dito? Sa ating nabiling cutter. So, ito po siya guys. So, ito ay galing dito guys. Ayan. Inano ko lang siya. So, ipakita ko po sa inyo ang sample niya. So, ito po yung sample na ginawa ko. So, ayan guys. Ito yung ginawa ko. Tapos, ginunting ko na lang to. Ayan siya. So, okay. Ready na po tayo. So, ang gagawin naman po natin ngayon ay tayo ay magpa-punch guys. So, ready na tayo mag-punch ng ating paper. So, ito pong ating paper na ipa-punch.
So, ganun pa rin po ang ating size. Ang gagamitin po natin na size ay 9. Ganun pa rin guys. 9 and 1/2. Teka lang. Kung ganito. So, ayan guys. Pagkatapos ang ating tab. So guys, ito ay ilalagay natin dito. So ayan guys, nilagay na natin. Tapos ito naman ang ating ikakat. So, kailangan pa rin natin tong ikat. Hindi pwede. So, ayan guys. At yung isa naman, ito. So, ito ay sa likuran natin ilalagay. At ito ay sa harapan. Diba guys? So, okay. Asan na yung ating... So, guys, ito naman ang ating gagawin ngayon. Ito. So, kailangan natin siyang iganyan. So, 9.5 siya.
So guys, tapos na tayo. So ayan siya. Ayan, at magiging ganyan siya guys. See. Ayan. So ito yung ating. So lalagyan ko na muna to guys ng padikit. Dahil ito ang ating tawag dito, likuran. So walang ako ng tape. So guys, ilalagay na natin to. Wait a minute, nasaan yung isa? Itong ating unahin, ang ating packets. Pero kailangan natin to ng isa pa. Sandali lang, kailangan pa natin ng isang butas. Ayan. Teka lang. Mas marami yung isa. Yep. Hindi ko na po binilang guys kung ilang piraso. Palitan natin, tigpikan natin ng konti.
siya, guys. Sa akin muna. Itong isa ay hindi pa siya talaga nag-close. So, ang gagawin ko ay ilalagay ko siya dito. Ayaw siyang mag-close. Ayan. So, ayan siya, guys. So, kukuha lang ako ng cutter, guys, para ikat natin ang ating tawag dito, coil. So, guys, ilalagay na natin itong ating tawag dito, back na panel dito naman sa back ng cover ng ating notebook. So, So, make sure nyo lang po na nasa gitna yung ating ito, pinaka ayan. Next, ito namang kabila. Hindi pala paano nangyari, pero parang lumuwag. Lumuwag siya, guys. So, So guys, ayan na ang ating, ayan kung mapapansin nyo. So guys, ayan, tapos na ang ating notebook. Ayan, kailangan ganyan siya. So ayan. So, parehas lang din pala. At ito yung kanyang pinaka-packets. So, ayan siya, guys. Ayan. Kung titingnan yung maigi, ayan po siya. So, paano naman po natin ito mapoprotektahan yung pinaka-front cover natin? Ang gagawin natin ay lalagyan natin ng tawag dito. Lalagyan natin siya ng
lalagyan po natin siya ng tawag dito, pwedeng lagyan natin siya ng clear na sticky plastic or ano, Mod Podge. So guys, ito lalagyan natin siya ng Mod Podge para matibay siya, 'di ba? So ayan guys, tapos na po tayo sa ating